ito pong si Senator Bongo ay nagpasalamat po sa pagkakataong makapaghatid po ng serbisyo sa mga Pilipino. Ito po ay kaugnay ng mataas po na ranking niya sa pinakahuling senatorial survey. Pasok po si Senator Christopher Bongo sa top ranking ng mga napipisil o napupusuan ng mga publiko sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm elections. Sa pinakahuling survey na inilabas po, kinalap o nakala po noong August 28 hanggang September 2, pinusuhan ng grupong Okta Research ang tugon ng masa para sa third quarter ng 2024. Katulad po sa mga nagdaang survey na nanatili po sa top 3 bracket si Senator Bongo ng mga nangunguna sa voter preference. Pasok din sa top 12 ng naturang survey ang magkapatid na Erwin at Ben Tulfo, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Francis Tolentino, Manny Pacquiao, Amy Marcos, Lito Lapid, dating Pangulong Duterte, Bato de la Rosa, Benhur Abalos at Willie Ong. Si Senator Bongo po ang chairman ng Senate Committee on Health. Sa mga hearing ng komite ngayong buwan, madiin ang pagbubusisi po ni Go sa aniyay mga questionabling polisiya at di umano'y hindi makataong benepisyo mula sa PhilHealth. Sa kanyang social media account, patuloy naman ang panawagan ni Senator Bongo sa publiko na makibalita at makialam sa issue ng PhilHealth benefits, lalo pat maraming Pilipino pa rin ang nangangailangan ng maayos na benepisyong medikal. Isa sa pinupuntirya ni Senator Bongo ang sobra-sobrang pondo o excess funds ng PhilHealth na hindi ginagamit ng ahensya. Panawagan po ng senador, imbes na nakatenga ang bilyon-bilyong pisong pondo ng ahensya, bakit hindi na lang umano idagdag sa pondo ng mga programang malaki ang pakinabang ng publiko, tulad na lamang umano ng Malasakit Center na proyekto ni Senator Bongo. Pakinggan po natin ang tinig po ni Senator Bongo. Ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil ako po'y binigyan niyo po ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo. Magtatrabaho po ako para sa Filipino